Klaro siya? Klaro? What's up mga tol? Magandang umaga sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Mix TV once again. At nandito tayo ngayon sa Viajero Motor Sales. At kung makikita nyo mga tol, ibang kulay na naman ang ating feature ngayong video na to. Walang iba kundi ang Honda ADB 160 Matte Pearl Crater White. So yan po ang kanyang color variation. Tara, samahan nyo ako at silipin natin ang motor na to. Let's go! So yan mga tol, nasa harapan ninyo ang napakagwapo at napaka-eleganteng motor or scooter ng Honda, ang ADB 160. So yan po mga tol, ang Matte Pearl Crater White. So iisa-isayin natin yung kanya mga features na inilagay dito sa motor na to. Unahin na natin syempre yung kanyang HSTC or yung tinatawag natin na Honda Selectable Torque Control. So yan po mga tol ay katulad sa traction control system. So ito, kapag ito ay napadaan sa basa at nawala sa alignment yung isang gulong or sa likod na gulong, so mag-a-adjust ang HSTC para maging synchronize ulit ang takbo at syempre para maiwasan yung disgrasya. At syempre mga tol, equipped na rin yan ng ABS or yung tinatawag natin na anti-lock braking system. Pero dito lang po mga tol sa harapan, single channel ABS lang po siya. Wala po sa likuran, pero dito lang po sa harapan meron siyang ABS. So goods na goods pa rin yan mga tol. At ayos na ayos. Itong si ADB 160 ng Honda ay meron ding idling stop. So yan, meron siyang stop and start para sa ating fuel efficiency. Yan, para mas matipid ang konsumo ng ating gasolina kapag tayo ay nasa gitna ng traffic. So yan, napakalaking bagay para sa isang motor na kagaya nito. At syempre, ito rin ay merong anti-theft alarm. So isiset mo po yan sa kanyang smart key. At kung merong gumalaw ng motor na to, automatic tutunog ang kanyang anti-theft alarm. Siyempre, equipped na rin yan ng answer back key. At pag ito ay nakapark sa mga maramihang motor na katabi, at katulad din nito, no? Meron siya katabing katulad nito, ipupush mo lang yung kanyang smart key at automatic tutunog na ang iyong motor. So malalaman mo agad kung ano ang iyong motor na nakapark. So yun, good thing po yung mga tol, no? At napakagandang features na inilagay ng Honda dito. So yan, dito naman tayo mga tol, meron din siyang kill switch sa kanyang side stand. So yan, kapag nakaandar ang makina na ito at bigla mo ibinaba yung kanyang side stand, so automatic magsha-shutdown ang makina ng motor na to. So syempre hindi rin natin makakalimutan itong napakalaking bagay kapag tayo ay pupunta ng mga malalayong lugar or maglo-long rides tayo. So hindi kayo mag-worry na malobat ang inyong ang inyong mga cellphones dahil meron na po siyang naka-install na USB ready charging port. So napakagandang features niya mga tol, no? At eto, meron siyang bulsa para sa ating mga cellphones or mga importanteng bagay na pwede nating ilagay. So eto mga tol, ang kanyang seat compartment. Ayan, napakalaki ng kanyang seat compartment dahil eto ay merong laki na 30 liters. So ganyan po kalaki ang utility box nito or seat compartment niya, no? So marami na kayo may ilalagay dito na gamit, or kung hindi pa naman kayo masasatisfy sa U-box na ito, pwede pa naman kayo magpalagay ng top box sa aftermarket. So para mas marami ang inyong madala kapag kayo ay babiyahe na mahabang oras. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank, no? Etong kanyang fuel tank mga tol ay napakalaki din. So mas malayo na ang inyong mararating dito sa kanyang tangke dahil meron siyang fuel tank capacity na 8.1 liters. So ganyan po kalaki ang kanyang tangke mga tol, at dito po siya naka-install sa kanyang harapan. So hindi na po kayo ma-hassle na bumaba kapag kayo ay nagpagasolina dito kay ADB 160. So yun, puntahan naman natin ang engine.
ng motor na to. Ito ay merong 4-stroke, single cylinder, 4 valves, single overhead cam, at ito ay naka liquid cooling system. So hindi po mag-overheat ang inyong makina dahil ito po ay naka liquid cool na. So good thing po yan mga tol, no? Unlike sa mga air cooled, mas the best itong kanyang liquid cooling system. At syempre itong motor na to mga tol ay naka ESP Plus. So yan yung Enhanced Smart Power. So yan mga tol, ang ibig sabihin yan, syempre mas madadagdagan yung power na itong si ADB 160. Pero ang kabaliktaran naman nun, mas matipid yung kanyang fuel consumption. So ayos na ayos. Punta naman natin ang kanyang power output. Ito ay kaya mag-generate ng 11.8 kilowatts at 8,500 RPM at kayang sumipa ng 14.7 Newton meters of torque at 6,500 RPM. So ito mga tol ay medyo may kalakasan din, no? At kung makikita nyo sa kanyang katawan, hindi mo mahalata na talagang malakas itong si ADB 160 dahil sa napaka-bulky ng kanyang pangangatawan. Natin ang kanyang average fuel consumption. Ito ay naglalaro lang sa 45 kilometers per liter. At syempre, gaya ng mga sinabi natin sa mga unang review or unang vlogs natin regarding sa mga motorcycle, syempre magdedepende pa rin yan sa inyo, sa inyong throttle hobby, ang kanyang fuel consumption. So yung mga tol, punta naman natin ang harapan nito. Napakaganda ng kulay nito. Yung ating previous na review kay ADB, yun po yung color red na kulay. So ito naman yung matte pearl crater white. So napakaganda ng kanyang kulay mga tol, ng kanyang paint job. Dahil hindi lang talaga siya puti. So kung mapapansin nyo, meron siyang angulo na nag-iiba yung kanyang kulay. So napakaganda at napakaangas, no? Dito naman tayo sa kanyang visor. Ayan, mapapansin nyo mga tol, mas malaki na to kaysa dun sa ADB 150. At napakagandang bagay niya para mas iwas stress tayo kapag tayo naglo-long rides. At yan ay adjustable na wind visor. So pwede mo siyang ibaba, pwede mo rin siyang itaas. So depende na yun sa inyo kung ano ang preference niyo para sa kanyang wind visor. So punta naman natin ang kanyang headlight. So eto mga tol ay merong split type na headlight. At dito meron siyang fully LED na ginagamit. So napakalakas niyan, lalong lalo na sa gabi. At dito naman makikita nyo yung kanyang daytime running light. So yan, nandito pa rin sa itaas. At fully LED din mga tol, no? At dito rin sa kanyang signal light na dito naka-install sa kanyang itaas ng kanyang ulo. So ito ay gumagamit din ng fully LED. Napakaganda lang ng kanyang signal light dahil medyo maliit lang siya. So napakagandang tignan. Puntahan naman natin ang harapan or ang front fender netong si ADB 160. So ito mga tol, nagko-contrast yung kanyang kulay. Kung mapapansin nyo, dito sa itaas color white, then dito naman sa kanyang front fender meron siyang matte black. So dito naman sa kanyang suspension sa harapan, syempre ito ay gumagamit ng traditional telescopic fork. At dito sa kanyang braking system, meron siyang dual piston caliper na may Nissan brand. At ito yung kanyang wavy disc. At syempre equip yan ng anti-lock braking system or yung ABS na tinatawag natin. Sa kanyang wheels, syempre ito ay naka-cast wheel at meron siyang kulay na parang brown. So sa kanyang gulong naman, ito ay merong brand na Federal tires. At ito ay merong sukat na 110 by 80 by 14 inch. Tubeless. So napakagandang klase. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang taillight, ganun pa rin katulad nung sa ADB 150. At ito ay gumagamit ng fully LED. At syempre maging sa kanyang signal light, naka fully LED. Meron siyang ilaw para sa kanyang plate number. At meron siyang reflector dito for visibility. Sa kanyang suspension naman dito sa likuran, syempre ito ay naka dual shock. At yan mga tol ay merong brand na Showa. So ito very reliable at napakaganda ng quality, napakaganda rin ng performance nitong kanyang suspension. So yan sa kanyang braking system naman, syempre meron siyang single piston caliper na may Nissan brand. At meron siyang wavy disc. Wala po siyang ABS dito sa likuran. At okay na okay pa rin yan mga tol dahil napakaganda pa rin ng stopping power na itong ating disc brake sa likuran. So ito naka-cast wheel ang kanyang wheels. At ito naka Federal tires.
tubeless at meron siyang sukat na 130 by 70 by 13 inch. So punta naman natin ang details na itong kanyang mga fairings mga tol. Kung mapapansin nyo, meron na siyang mga kanto-kanto sa kanyang fairings, no? So talagang napakamaskuladong tignan na ito at mas bulky na dun sa naunang ADB 150. At meron siyang emblem ng ADB 160 dito. Color gold ang kanyang kulay at dito naman yung Honda na emblem na kulay silver. Napunta naman natin ang upuan na ito mga tol, no? Meron siyang dalawang tone at ito yung sinasabi kong tone, meron siyang plain na seat cover at dito naman meron siyang mga rough texture, no? So dito rin sa kanyang OBR naka-wrap texture din at kung mapapansin yung mga tol, napakaganda ng kanyang stitches, napakakapal. So napakaganda rin tingnan at nagbibigay siya ng elegant looking dito sa kanyang upuan. So dito naman tayo sa kanyang instrument panel at kung mapapansin yung mga tol, yung kanyang instrument panel meron siyang parang ano dito, sobrang plastic. So para yan sa kanyang shade kapag tirik ang araw. So ang tendency kasi kapag wala siyang shade, so mahirap nating makita yung details ng instrument panel. So unlike dito kay ADB 160, so napakagandang bagay at nilagyan siya ng ganito para mas visible siya kahit tirik yung araw. At dito naman mga tol yung kanyang analog. So yan, kapag gusto mong i-access yung kanyang instrument panel, so nandito na yung kanyang buttons para siyang analog yung sa mga PlayStation, no? Napakaganda, napakaangas. Dito naman sa kanyang handlebar, syempre ito ay merong naked handlebar at meron siyang kulay na brown, matte brown na may glittery effect. At yan mga tol ay naka upright position. So very relax ang inyong pagmaneho dito kay ADB 160. At meron siyang emblem ng Honda dito. Sa kanyang switches naman, meron siyang high beam and low beam, busina, at yung kanyang turning signals. Sa kabila, ayan, makikita nyo yung kanyang stop and start or yung idling stop ng ADB 160. So ayan mga tol, kapag kayo ay nakahinto sa traffic light, within 3 seconds, automatic magsha-shutdown ang makina na ito. At kapag gusto mo nang paandarin ang motor na to, ipipiga mo lang siya ng kakaunti at mabubuhay na ang kanyang makina. At syempre, equipped na rin yan ng hazard light, syempre for emergency. At ito yung kanyang ignition starter. At dito lang mga tol na wala siyang kickstarter. So yan, i-monitor mo lang yung kanyang voltmeter para mas mabantayan mo yung ang battery health ng iyong motor, kung palobat na ba or papalitan na. So para hindi rin kayo maberya at hindi kayo magkaroon ng problema kapag kayo ay nasa gitna ng inyong biyahe. So puntahan naman natin ang kanyang key system. So yan, meron siyang smart key na ginagamit at eto naman yung kanyang buttons para sa kanyang fuel. So yan, kapag naka-activate to, mabubuksan natin yung kanyang fuel tank cap at yung kanyang seat compartment. So yan, meron siyang seat na buttons. At eto mga tol, kapag nawala or hindi nyo mahanap ang inyong smart key, so kung gusto nyo buksan ang inyong compartment, meron po siyang paraan dito na nakalagay. So yan, sa mga nagtatanong na itong matte pearl crater white na ADB 160, kaya mga tol ay merong kabuang presyo na 169,500 pesos. At kapag installment naman ang inyong applyan dito sa motor na to, meron kayong down payment na 50,000 pesos. Depende na po yan sa inyo kapag gusto niyo taasan ang inyong down payment para mas less ang inyong monthly amortization. At eto naman, kung 6 months ang inyong inavail dito sa kanyang installment mga tol, meron kayong monthly amortization na 22,708 pesos. Sa kanyang 9 months, 15,853 pesos. Sa kanyang isang taon, meron siyang 12,440 pesos. Sa kanyang 18 months, 9,060 pesos. Sa kanyang 2 taon, 7,400 pesos. Sa kanyang 30 months, 6,428 pesos. Sa kanyang 36 months, 3 years, meron kayong monthly amortization na 5,799 pesos. With rebate yan, 200 pesos mga tol kapag maaga kayo nabayad para dito sa napaka-elegante at napaka-brusco na si ADB 160 ng Honda.
So yun lang mga tol, at sana nagustuhan ninyo ang napakagwapo at napaka-eleganteng si ADB 160, ang matte pearl crater white na color variation ng ADB 160. So yan, magandang umaga sa inyo lahat. At lagi po kayo mag-iingat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po and ride safe sa inyo. Peace out.